Good evening sa lahat na aking mga kapadyak at mga katakbo. Share ko lang itong aking 7-Eleven fun run experience. Maaga nga akong naghanda at umalis ng bahay. Pero sa di inaasahan, ako ay biglang na-traffic. Mabuti na lang at may nakita akong taga-joyride at agad ko siyang kinontrata. 30 minutes na nga lang at gun start na ng 42 km marathon sa 7-Eleven. Ay, may budget ako nyo. At dito nga ako dinaan ni Kuya sa may Malate, Metro Manila. Ay, sakay na. Ayaw ko na tumakbo Dito na siguro. Ano na ba? Yung Crino na ba to? Ano na to? Dupang Quirino eh. Pero yung mga... Saan kaya entrance? Tanong kaya natin. Yung entrance. Sir, saan po yung entrance nung ano? Ay, actually baba ka na dito. Di, pwede na. Ay, dyan. Sige. 11 o'clock ang gun start kaya halos 30 minutes na rin akong late. Ayan niya at may mga nagtatakbuhan na. Grabe, ang bibilis nila. Agad kong hinanap ang entrance. Dito ay nakasabay ko si Kuya. Mukhang late din siya. Napaka-traffic kasi. Oo, Sana. traffic. Ba, maikasabay pa tayo. Yun lang. Mga tayong dalawa. Sir, 21 na yata yung iba eh. Tayong dalawa lang yata. Oo. Agad kaming pumasok pagdating namin ng entrance. At agad ko rin tinik ang magiging ruta ko. Iniwan ko na rin yung mga bagahe ko dito sa may baggage counter. Tanging camera lang ang dala ko. At dahil nga late na ako, hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Sir, habol sir. Traffic eh. Kahit walang stretching ay dumiretso na ako sa starting line. Bali babagalan ko na lang yung aking takbo. Time check, 11:36 nga ako nakatawid ng starting line. At dahil late nga ako, babaybayin ko itong Rojas Boulevard hanggang Quirino Avenue. Mga 2 kilometers ito mula sa may grandstand ng mag-isa. Dito ay nakaramdam ako ng konting kaba, gawa ng sobrang dilim. Nakakatakot din pala kapag mag-isa ka lang. After mga 3 kilometers ng running, ay limawanag din ang daanan dito sa may tapat ng Bayview Park Hotel. Pagkalagpas ng hotel ay may nadaanan akong ilang mga babaeng runners. Advisable talaga lalo na pag babae na dapat may kabady sila, lalo na kapag ganitong madilim ang lugar. Dito ay naabutan ko rin si Kuyang nakasabay ko kanina. Shout out sa iyo Kuya, huli man daw tayo at magaling ay hahabol din. Pero huli pa rin. Approaching first hydration station. Advice ko nga lang pala sa inyo guys na mag-ingat kayo sa pagpili kung ano inyong inumin. Mas mainam na tubig or yung Pocari Sweet lang. Approaching National Museum na tayo guys. Solong-solo pa rin natin yung daan. Wala pa tayong naabutang mga 42 kilometers runner. Next, approaching Intramuros na tayo. Dito ay nadaanan ako ng first placer ng 32 kilometer. Grabe ang bilis ni Kuya. At nandito na nga ako sa may Intramuros. Grabe sobrang ganda rito at kita mo naman para ako nasa sinaunang panahon pa. Nadaanan ko nga rin pala ang kalyeng ito. I'm not so familiar kung anong tawag sa kalyeng ito pero napakarami ng tao dito. Maraming mga nagiinuman sa labas at tila buhay na buhay sila paggabi. Ayan, medyo madilim pa rin. Dito pa rin tayo sa may Intramuros. Dito ay naabutan na naman ako ng isa pang placer. Approaching Intramuros, Binondo Bridge na tayo guys. Dito ay masusubukan ang aking pasensya. 12 times ka ba ng mga akyat at 12 times ka rin bababa dito sa tulay na ito. Pero may konting reward. Gawa ng napakaganda ng tulay na ito. Hindi mo mararamdaman ang pagod at ang hirap ng inakyat mong tulay. Kita nyo naman napakaganda ng tulay. Kaya pa kayo abutan yun, sir? After nga ng tulay ay masusubukan na naman ang tatag at tibay ng mga paa ko dito sa may Real Street. Dito pa rin yan sa may Intramuros, malapit sa San Agustin Church. Medyo malubak ang daanan dito, gawa ng mga sinaunang bricks pa ang kalsada rito.
Gawa pa ng mga Kastila ito. Time check, past 1 o'clock na in the morning. Makukompleto na natin yung isang loop. So yung isang loop ay nasa 14 kilometers. So nandito na tayo, pabalik na tayo sa Rizal Park kung saan kami nag-umpisa. So far okay naman. Yung unang loop ko ay okay naman. Wala naman ako nararamdamang kakaiba. So 2 loop pa. Kaya yan. Pero nga dahil nabigla ang katawan ko at hindi ako nakapag-stretching, medyo nakakaramdam na ako ng cramps sa may binti. Maigi na nga lang talaga at bukod sa mga hydration station, meron din mga nakaantabay na mga first aider na nagbibigay ng mga painkillers. Time check, past 2 AM in the morning na tayo guys. Andito na naman tayo sa Intramuros Binondo Bridge at pangalawang cycle na ito ng akyat baba dito sa may tulay. Dito ay marami na rin tayong mga nakakasabay na mga runners at marami na rin tayong mga nalagpasang runners. Ito nga pala yung ilalim ng tulay. Yan yung Pasig River. Napakaganda pala ng view kapag nandito ka sa ilalim ng tulay, lalo na paggabi. Talagang masasabi kong sulit ang takbong ito at nakakawala ng pagod kapag napadaan ka dito sa tulay. Pero syempre, hindi biro yung tinatakbo natin, kaya eto, magpapalagay ulit tayo ng pain reliever. Pero nakakaramdam na rin talaga ako ng sobrang pagod sa part na to. Kaya hindi ko na pepersahin yung aking sarili. Kaya magmula sa part na to ay lakad-takbo na ang ginawa ko. Ito yung mabisang pamamaraan, lalo na kapag tumakbo ka sa isang full marathon tapos wala kang masyadong training. At dahil nga naglakad na lang ako ay naabutan ako ng aking kapatid. Siya si Rafael Maestro, isang runner, isang marathoner at isang ultramarathoner. Siya ang idol ko pagdating sa mga takbuhan. Pang-ibig ako. Dumating ako, 11:40 yata. Wala pong practice. Kaya pinupulikat pa ako. Wala nga ako. Kita mo yung tama. Kaya nakalala ko. Bakit ito nangyari? Nakatagsilok ako sa kailan. Umaagad sa kan. Buti ka kaya ito. Pangalawang ikot pa lang ito. Pwede ba kung ano? Ay pwede. Siguro ikot na konti. Dagdag ka lang. Pero hindi, tuloy ako. Sayang. Training ko lang ito. So dito, pakanan ka na dyan. Training ko. Dati o. Mga tato mo na yan, di ba? Oo, nakita ka na. Isa pa lang ganito mo. Oo. Paano pa? Marano ako kasabay. Sige. At dahil nga pangalawang ikot pa lang ako at siya ay patapos na, kaya saglit lang din kami nagkasabay ng utol ko. Kaya siya ay papuntang finish line na ako ay dediretso pa dito. Pakailan nyo na, sir? Pangalawa pa lang, ma'am. Sige po. So, sir, last stop na yun. Makayanin to. Dalang. Time check, past 3 o'clock na in the morning. So ito na yung pinaka-critical stage ng marathon dito sa 7-Eleven. So kaya siya critical dahil pangatlong loop ko na ito. At hindi na rin maganda yung nararamdaman ko dahil sobrang masakit na rin yung mga binti ko at mga paa ko. Pero dahil wala naman akong no choice at ginusto ko ito, kailangan mo panindigan ito. So ganun lang ulit, lakad, takbo lang ang aking gagawin para lang matapos ko ang marathon na ito. Sa part na to, inilabas ko na rin yung aking sekreto kapag ako ay may mga long run or marathon. Yan. Kita nyo naman, di ba? Kita nyo naman kung ano yung ginagawa ko. Inilabas ko na rin yung baong kong gummy bears para more energy pa ako mamaya. Time check, mag-alas 4 na ng umaga. Andito na ulit ako sa may tulay. So, huling akyat panaog na dito sa tulay. Dito sa Intramuros Binondo Bridge. So, ito, enjoy ko na lang, lakad takbo para hindi ako ma-injured. And finally, after mga 5 oras mahigit na lakad takbo, andito na, natatanaw ko na ang finish line.
So kailangan malakas at mabilis yung dating natin dito sa finish line. Finally, nakatawid tayo ng finish line at malaking pasasalamat ko sa Panginoon gawa ng nakatawid tayo sa finish line na wala tayong injury. So, yun lang ay malaking bagay na para sa akin. So, yun, napakaganda. Napakasarap sa pakiramdam yung ganito. Mag-uumaga na nga kaya sobrang dami na ng tao dito sa may Quirino Grandstand. Marami na nakapila sa mga sponsors kaya hindi na ako nag-aksaya ng panahon para pumila pa. Kaya sorry guys, hindi ako nakapag-loots ng maraming loots. Gawa ng hinahabol ko rin yung oras ko dahil may pasok pa ako. So yun lamang guys, salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo at sana nag-enjoy kayo or kahit papano ay na-motivate kayo na tumakbo. So yun lamang guys, thank you. God bless.